Okay, pahinga muna ang boses ko mga kasama at makinig kayo sa ating awitin. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno, dahil balikat ko ay ginawang tuntungan. Habang namimitas, lalong natatakam, sila ay parabang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgam, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng lubusan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Nakaupo ako, nag-iinggit sila. Silang nais na pumalit sa aking upuan. Ayokong tumayo sa upuang ito, kahit ito'y sinusurot at inaanay. Ang upuang ito ay para sa bantay ng punong ang ibinubungay kayamanan. Nangangamba ako kung uupo sila, baka ang puno ay lalong mapabayaan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, marami ang magtutulakan, makuha lang ang aking upuan. Maraming salamat, Kap Lorante. At balik tayo sa ating pag-uusap. Sana po yung mga na-determine ng DOF RIPS. Ito po ay aking rekomendasyon kay Commissioner Henares, kay Deputy Commissioner na napakatalino po, si Estrella Sales, at isa sa mga masisipag na commissioner, si Deputy Commissioner Nelson Aspe. Mag-sample naman po kayo, mga ma'am, mga sir, ng isa o dalawang taga-BIR na nakasuhan na po ng DOF RIPS. Kasuhan nyo naman po ng tax evasion. Sir? Kawawa naman po ang taong bayan. Kawawa naman po kami.
wala kaming maasahan minsan. Sana tumawag kayo sa akin. Pag-usapan po natin ito. Marinig ko naman po ang inyong side. Kung bakit? Saksa ka ng delay. Saksa ka ng kupad. Ang nangyayari po sa kaso nitong mga BIR official na ito na dapat na pong kinakasuhan ng tax evasion sa aking pananaw. Talawagan niyo po ako sa aking Skype. User ID emelino.maestro. Maraming salamat po, sir, sa pagtawag po ninyo. Hihintayin ko yan. Balik po tayo sa Bangko Sentral Gold Trader. Bangko Sentral Gold Trader. Alam po ninyo, puntahan nga natin ang ano ang legal basis, Puntahan nga natin ang Philippine Constitution. Ayan. Punta tayo sa Philippine Constitution at pag-aralan natin. Hanapin natin yung kompleto kasi yung mga iba dyan hindi kompleto. Okay. Oh, bakit ganito? O nga pala, kung ako po hinihingi ko sa inyo mga mga ka-tax, lalo na dun sa mga may Facebook, sa may website, pwede po ba ninyo akong tulungan? Pwede po ninyong ilagay yung link ng ating programa dyan sa website ninyo, dyan sa Facebook ninyo. Yun lang po, para po maraming tao ang makapakinig nito at maintindihan ang kanilang karapatan, kanilang katungkulan sa batas ng taxation. At para hindi po sila maloko, hindi po sila mabuli, hindi sila mablap. Pag-uusapan po natin lahat yan. So, hanapin ngayon natin dito yung taxation. Let us go to taxation. Ayan, search. Fine. Taxation. Ayun, nakita na po. Sa section 28, ano kayang article to? Article 6 ng 1987 Philippine Constitution. Ito po ay pwedeng gamitin ng ating mga taong tina-tax evasion charge. Ayan. 28. Maganda po yan. Ito po ang sabi. Section 28. The rule of taxation shall be uniform and equitable. Ito po ay napaka-importanting wording. Uniform and equitable. Pantay-pantay at parehas. The Congress shall evolve a progressive system of taxation. So ito po yung isa sa mga, sige na nga, kahit na hindi na po ako kumita, okay lang, malaman lang po ninyo yung tama. So dito po mapapansin ninyo, ito po ay constitutional right even of the tax evader. Kung marunong kayong gumamit ng rule na yan, itong rule of taxation, number 1 ho yan. Yan. At ito, yan lang po ang gagamitin ninyo. Kahit na 10 billion pa yan, kahit na 80 billion o kaya mismo trillion na yung tax liability mo, ito po ang magpe-prevail. Progressive system, uniform and equitable, Diyan po kayo mapagbibigyan. You have to explain your side using the uniform, equitable, and progressive system of taxation. So, yun po sa mga tax evader o alleged tax evader or potential tax evader.
mayroon po kayong karapatan. Meron po kayong pwedeng gawin sa buhay nyo. Huwag po kayong matakot. Ha? Dito sa ulitin ko lang, liwa-liwanag, di ba? The taxpayer filed cases against the traders based on evidence from the BSP. Following the filing of the cases, several traders who have no pending cases have already gone to the BIR to determine how to comply with the taxes before charges are filed against them too. Yung po yun, ito po yung ginamit nung Claro Ortiz na pinalabas ni Iris C. Gonzalez, isang reporter ng Philippine Star sa business section ng naturang news broadsheet. So mga kasama, ang ganda-ganda po. So ibig sabihin, time out muna ako. Time out muna.